Mga kababayan, mukhang kinakarma na or tinatamaan na ng bad karma itong si Marcos Jr. Well, nagkakaedad na rin naman. And actually, nung panahon nung pandemic, talagang nagbutot balik na losyang ito, no? Kitang-kita yung pagkangiwi niya. Mabuti nga, nagkalaman-laman na yan ngayon. Also, nung na-meet namin yan sa Malacanang, nung first Christmas nila, yung meet and greet nga niya na ensaymada ang pinakain sa amin. Ang pangit ng complexion niya. I mean, 'di ba marami naman sa atin, well hindi nga gano'n karami, eh. Merong ilan sa atin na brown skin, pero ang ganda ng pagka-brown, right? Glowing, may glow. Minsan hindi talaga siya brown lang, eh, parang may pagka-pinkish brown or reddish brown. May glow, okay? Si Marcos Jr. tuyot na tuyot. December pa yun, ha, eh ngayon na dumudugo na yung gums niya, lalo na sigurong natuyot yan. Yung kulay niya noon parang pa-violet na and dry na dry. First Christmas nila yun, no? Sa Kamangyang. At saka parang may amoy siya, mga kababayan. And then aloof pa siya sa tao, okay? Anyway, si Sandra nga, nung nagbeso-beso, yung panganay nila, nagbeso-beso sa kanya, nagbeso-beso lang gano'n, pinunasan ni Sandra yung mukha niya, ginano niya yung ano, yung tuwalya, diring-diri siya sa kanyang tatay. Mas nakakadiri ang performance ng kanyang tatay kaysa sa amoy. Anyway, may nakunan po kasi, well, nag-ano siguro to, no? Parang may briefing kinemilatik, right? Para sa gagawin nilang mga hakbang dahil masama ang panahon sa Pilipinas. So may mga disaster briefing thingy-thingy. And doon nga po sa kuha ni Marcos Jr. na parang laglag na laglag. Alam nyo, parang ang tigas talaga ng mukha niya, no? Sabi niya kasi, this is the new normal. Anong new normal? Sinasabi mo na wala nang solusyon ang global warming, ngiwi? Nasira na ang, ano natin, ang nature or whatever. Ano pa ang ginagamit sa global warming? Climate change, right? Kaya nila pinaltan mga kababayan, kaya nila pinaltan yung tawag nila na global warming sa abnormality ng panahon sa mundo dahil hindi naman buong taon warm ang mundo. So parang ano lang yan, parang okay, parang abnormal na nga ang panahon, pero hindi talaga accurate yung global warming or umiinit ang mundo natin dahil nga sa greenhouse effect. Butas yung ozone, natatrap yung init, 'di ba? Hindi nakakasingaw, kaunti yung may mga deforestation and whatnot. So, nagwa-warm daw yung mundo. Ay, kaso mo may mga snow pa rin naman. Tapos minsan lumalamig din, kahit sa Pilipinas, lumalamig din pag tag-ulan or holiday seasons. So, hindi talaga accurate yung global warming, ginawa nilang climate change. And this is the new normal, sabi ni Ngiwi. Tanggapin na natin, poke ng ina, anong klaseng leadership yan? Wala ka bang magagawa? Inuuna niya ngayon mga tat kuya, ang inuuna niya ngayon ay solusyonan kung paanong hindi masasayang ang mga araw para ang mga bata ay makapag-aral kahit sarado ang mga eskwelahan. Poke ng ina mo ka, unahin mo ang flood control projects mo. Billions yon mga ate at kuya. 5,500 flood control projects nasaan? Billions ang inilaan. Ang chunk sa budget natin taon-taon ng flood control projects, billion-billion. Pero walang flood control projects dahil bumabaha. Unahin mo yan para kahit umuulan, nakakapasok ang mga bata sa eskwelahan. Hindi pa naman bumigay ang bubong ng school. Baha lang ang pumipigil, kaya ang biyahe limitado. Okay? Kaya nagkakandat traffic, hindi lang sa Kamaynilaan, kundi sa norte at sa south, and all over the Philippines dahil sa mga baha na yan. Solusyonan mo ang baha, saka mo solusyonan kung paano mag-aaral ang mga bata, kadali-dali niyan. Ginawa na yan nung may pandemic pa, ngayon ka palang gagawa ng solusyon. May mga paparating pang bagyo, may nauna ng bagyo yung Crising, tapos hindi ka pa kumikilo. Poke ng ina mo pa. Deserve mo nga talagang tubuan ng kung anik-anik sa katawan. Anyway, masyondaers ka na. So, nakita po sa photo na parang may lump sa lalamunan si Ngiwi. Alright? So, ano kaya ito, mga ate at kuya? Is it cancer? Is it a malignant cancer? Or what?
Kasi very prominent yung bukol, kitang-kita mga kababayan. Sana lumaki pa ng bongga, no? Deserve mo yan kasi niloloko mo ang buong Pilipinas, ang buong lahing Pilipino. At kapag gigil sa'yo, di ba, ang karamihan, the subconscious of the Filipinos maybe nagdo-join and baka dinggin pa ang panalangin naming lahat na tumubo na ang lahat ng dapat tumubo sa'yo bilang parusa. Na kahit trilyon-trilyon pa ang nanakaw mo, hindi kayang pagalingin, no? Kasi wala tayong magawa, hindi natin kayang sipain no? Sa pwesto. So eto nga po yan mga kababayan, isa-zoom lang natin. Ay, hindi ma-zoom. Hindi ma-zoom. Teka lang. Zoom natin para makita nyo ang bokol ng ngewe na yan. Ba't ayaw, Okay. Hold on, time. 100 years. Okay. Ito. Hindi talaga ma-zoom. So, parang may lump singiwi sa lalamunan. Sa iba, parang goiter siya, no? O parang thyroid problem. Maybe it's hypothyroid or hyperthyroid. Hyperactive, tapos minsan kung hyperthyroidism, pero kung pag hypo, hinang-hina. Singiwi naman kasi para talagang lampa, no? So, nung mga nakaraan, dumudugo ang gums, ngayon naman parang may nakabukol. Hindi naman siguro ito clavicle lang, mga kababayan, or collarbone. Hindi ganito itsura ng collarbone, no? Sana lumaki ka agad bukas. Bukas. Or malay natin, sinuntok siya ni babaeng ahas sa puwak. Puwak ba ang tawag dyan, mga kuya? O edi, nagbukil. O nagkabukil ang inanitan. Hold on. So, ano ba nakalagay din anong meron lang siguro? Anong meron? May nakabukol. Post ito ng Office of the Chief PNP. Opisina ni Torre. Inang yan, dami-dami namin doon, tapos 1% lang ibinigay. Yung pagpunta sa US. Parang may withdrawal symptoms na, kakamiss lang kasi. Hirap yan siya. Kasi yung mukha niya mga kababayan, hindi na rin maipinta, no? Ngiwing-ngiwi, namamaga, tuyot naman. Di mo maintindihan kung namamaga or tuyot. Di ba pag namamaga, dapat hindi ka tuyot. Tapos may bukil pa din So, ang sabi nga po ng kakilala natin, ito daw yon, a lump in the neck can be caused by a variety of factors, with the most common being swollen lymph nodes due to infection or inflammation. May infection siya. Sa lahula. Damak. Dugyot. Other possibilities include cysts, benign, hindi pala malignant, no? Benign lang. Benign tumors, thyroid gland issues, hypo or hyperthyroid, maalinman, or in rare cases, cancer. Sana yung huli, right? Sana yung huli ang dahilan. So, nakabukil talaga sa liog niya na parang may something. Sana mahirapan siyang huminga. Sana talagang mahirapan pa siya ng bongga pa. Sana huwag nang makahinga, no? Sorry kang deserve mo yung mga ganyan. So, pwede raw cyst yon, benign lang. Fluid-filled sacs develop, technical. Benign tumor daw, tumor. May tumor sa lalamunan singiwi. Maalinman, no? Non-cancerous growths like lymphomas ba? Or fatty tumors, hemangiomas, whatever. Sa mga blood vessels, kuning thyroid nodules, yada yada. The thyroid gland located in the front of the neck, dito nga, can become enlarged or goiter or develop nodules leading to a visible, palpable lump. Pwede bang lumaki pa ng bonggang-bongga para mali natin ma-realize niya na ito na ang bawi ng tadhana sa kanya. Gusto ko yung liog niya parang talaga, no, yung parang yung parang belly na ni Tambaluslos na tumubo. Parang boy-o na ni Tambaluslos.
Imbes na huwag nating ipanalangin sa ating kapwa ang, 'di ba, ang mga ganitong karamdaman ay deserve naman talaga niya, right? Kung sa iba nga parang gusto na yang utasin, 'di ba? For sure maraming galit diyan, mambubudol, manloloko tapos hirap ang mga Pilipino sa pamumuhay under his administration, may mga nabubuwis ang buhay. Hindi lang mga ill wishes ang mapapala ni Ngiwe, baka nga 'di ba, may mambato pa ng palakol sa isang 'yan kapag wala siyang bodyguards, 'di ba? Kayong mga kababayan, ano sa tingin niyo yung bukol na tumubo sa liog ni Ngiwi? Iyon ba ay, ano lang, thyroid problem lang? Yun ba ay benign tumor? Yun ba ay nasapok lang ni Liza Tanas nung sila ay nag-away? What do you think? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyo kalimutang pindutin yung bell icon na para every time na nagla-live ako ay na-notify kayo ng YouTube.